Lahat mga kapatid ko kay Kristo. Isang mapagpalang hapon po, Father EJ. Maaari niyo po bang pakitingnan, pakingitian at pakibati ang inyong mga katabi ng good afternoon? Yan, mukhang buhay na buhay po, no? Mga kapatid, sa araw na ito, hindi lang tayo nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Dahil ngayon, nasa ika-4 na araw na tayo ng ating nobena misa sa karangalan ng ating mahal na patron na si San Juan Nepomuceno bilang paghahanda sa nalalapit nating kapistahan. Kaya naman mga kapatid, bago po ko magpatuloy sa ating pagninilay, bigyan po muna natin ng isang malakas na papuri at parangal ang ating Panginoon sa biyaya ng pagkakataon na ito. Palakpakan po natin siya. Mga kapatid, tayo ay natitipon ngayon, hindi lang para magdasal, hindi lang para magnobena, hindi lang para humingi ng biyaya. Nandito po tayo upang alalahanin din ang ating patron, si San Juan Nepomuceno, na ang buong buhay ay nagsasabi sa atin, ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay hindi sa salita, kundi sa pagsunod. At marahil mga kapatid, ito rin po ang tanong ng Panginoon sa atin ngayong hapong ito. Totoo ba ang pagmamahal natin sa Kanya? Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, madaling magsabi ng mahal kita, madaling magsabi ng mahal ko ang Diyos, madaling mag-post ng Bible verse sa ating Facebook account, madaling magsimba tuwing araw ng linggo, madaling magdasal, lalo tigit kapag tayo ay may kailangan. Pero alam natin mga kapatid, sa totoong buhay, hindi lahat na nagsasabing mahal ka, totoong nagmamahal. May mga taong ang bilis magsabi ng mahal kita, pero kapag kailangan mo na sila, wala na. May mga magulang na nagsasabing mahal ang kanilang anak, pero walang oras para makinig sa kanila. May magkakaibigan na nagsasabing concerned sila, pero sila rin ang unang naninira kapag nakatalikod ka. At kung minsan, mga kapatid, ganito rin po tayo sa ating Diyos. Nagdadasal tayo, pero hirap tayong magpatawad. Nagsisimba tayo, pero paglabas ng simbahan, puro chismis ang bukang bibig. Tinatawag natin ang ating sarili na mga Kristiyanong Katoliko, pero nandadaya tayo sa negosyo, may kasinungalingan tayo sa salita, may galit tayo na hindi mabitaw-bitawan. Kaya mga kapatid, malinaw ang sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi po niya sinabi, kung mahal ninyo ako, sabihin ninyo. Hindi rin po niya sinabi, kung mahal ninyo ako, damihan ninyo ang inyong dasal. Ang sabi niya mga kapatid, sundin ninyo ako. Mga kapatid, dito po pumapasok ang napakagandang halimbawa ni San Juan Nepomuceno. Maraming tao ang nagsasabing mahal nila ang Diyos, habang madali pa at komportable pa ang kanilang buhay. Pero si San Juan Nepomuceno, mga kapatid, minahal ang Diyos kahit buhay niya pa ang kapalit. Nang pilitin siyang ipagkanulo ang banal na lihim ng kumpisal, pwede naman siyang sumunod sa hari para iligtas ang kanyang sarili. Pwede siyang matakot, pwede siyang gumawa ng dahilan. Pero mga kapatid, pinili niyang sumunod sa Diyos kaysa sumunod sa kanyang takot. Bakit? Dahil alam niya ang katotohanan ito. Kapag mahal mo si Kristo, hindi mo siya ipagpapalit sa ginhawa. Kapag mahal mo si Kristo,
Hindi mo siya isusuko dahil sa mahirap ang pagsunod. Yan ang dahilan kung bakit banal si San Juan Nepomuceno. Hindi dahil pinatay siya, kundi dahil bago siya mamatay, marunong muna siyang sumunod. At mga kapatid, ito rin po ang hamon para sa ating lahat. Sa opisina, susunod ka ba sa Diyos kahit may utos na mandaya? Sa inyong pamilya, magpapatawad ka ba kahit masakit? Sa negosyo, magiging tapat ka ba kahit mabawasan ang kita? Sa salita, pipiliin mo ba ang katotohanan kahit ikaw ang mawalan? Diyan nasusukat ang tunay na pag-ibig. Dahil madaling mahalin si Kristo kapag walang kapalit. Pero ang tunay na pag-ibig ay nasusukat kapag may sakripisyo. At ang maganda mga kapatid, sa pangako ni Jesus sa misang ito, sinabi niya po sa atin, hindi ko kayo iiwan. Hindi tayo mag-isang lumalaban. Kapag pinili mong maging tapat, palalakasin ka niya. Kapag pinili mong magpatawad, sasamahan ka niya. Kapag pinili mong sundin siya, ibibigay niya ang kanyang Espiritu Santo. Ito ang lakas ni San Juan Nepomuceno. At ito rin po ang lakas na ibinibigay sa atin ngayon. Kaya ngayong ika-4 na araw ng ating nobena misa, huwag lang po nating hangaan si San Juan Nepomuceno. Bagkus, tularan po natin siya. Hindi po sapat na sabihin lang natin, deboto ako ni San Juan Nepomuceno. Mga kapatid, ang tunay na deboto ay hindi lang sumasama sa prosesyon, bagkus marunong tumayo sa katotohanan. Hindi lang po marunong magdasal, bagkus marunong sumunod. Hindi lang marunong humingi ng biyaya, bagkus marunong maging tapat kahit walang himala. Mga kapatid, tandaan po natin ito. Ang pag-ibig na puro salita ay madaling mawala. Pero ang pag-ibig na marunong sumunod, yan ang pag-ibig na umaabot hanggang langit. At balang araw, kapag humarap na po tayo sa Panginoon, naway marinig po natin mula sa Kanya ang mga salitang ito, hindi ka naging perpekto, pero naging tapat ka. At ang tapat na pag-ibig, yon ang pag-ibig na aking kinikilala. Kaya mga kapatid, ito ang aral ni San Juan Nepomuceno. Ito ang hamon ng Ebanghelyo. At ito ang landas ng tunay na debosyon na lagi nating pakatandaan. Kung mahal mo si Kristo, sundin mo siya. Sapagkat ang pag-ibig na hindi sumusunod ay damdamin lamang. Pero ang pag-ibig na sumusunod, yan ang kabanalan na ipinakita mismo ng ating patron. San Juan Nepomuceno, ipanalangin mo kami. Amen.